Kung ibang tao ang gumawa at kung hindi ito sa Kongreso sinabi, ay maaaring makonsider na libel. Ang parliamentary immunity ng mga mambabatas laban sa anumang kaso ang tinutukoy ni Attorney Cruz Angeles na isa rin sa mga petitioner dahil karapatan ng mga Pilipino na maghayag ng kanilang saloobin at puna sa mga irregularidad sa pamahalaan. Diretso sa Korte Suprema sa halip na magtungo sa Kamara ang pinaimbestigahang social media influencers at political vloggers. Alamin kung bakit sa report ni MJ Mondihar. Sama-sama sa Korte Suprema ngayong araw ng Martes, Pebrero 4 ang mga batikang social media influencer at political vlogger. Ito'y para hindi magkomentaryo sa iba't ibang issue sa politika sa bansa, kundi para depensa ng kalayaan sa pamamahayag. Sa Kamara sila pinatatawag para paimbestigahan sa issue ng disinformation at fake news. Ngunit ayon sa grupo na may daan-daang libong following, nahusgahan na sila ng House Tri Committee bago pa man sila makapunta sa Kamara. May pahiwatig na kami ay pseudo-political analysts, pseudo-journalists, pogo vloggers, and narco-vloggers. Mayroon pang tumatawag sa amin na mayroon daw troll armies or kung ano-anong mga insinuations na kung ibang tao ang gumawa at kung hindi ito sa Kongreso sinabi, ay maaaring makonsider na libel. Ang parliamentary immunity ng mga mambabatas laban sa anumang kaso ang tinutukoy ni Attorney Cruz Angeles na isa rin sa mga petitioner dahil karapatan ng mga Pilipino na maghayag ng kanilang saloobin at puna sa mga irregularidad sa pamahalaan. Gusto nilang gawan ng regulatory framework ang social media. Ngunit maliwanag ito sa saligang batas na pinagbabawal ang ganitong klaseng batas at maaaring idulog ito sa Korte Suprema para i-determine kung ito ay naaayon sa saligang batas or kung may sufficient na safeguards ito para hindi matapakan ang ating kalayaan magsalita at magpahayag. Isang petition for certiorari ang hinahain ng grupo laban sa Kamara, TRICOM at mga chairperson nito. Kasama na ang hiling na ipahinto ang pagdinig at ang pagpapatawag sa online influencers at political vloggers. Ang TRICOM naman, pinatawa ng show cause order ang grupo. Not only is it grossly unfair, ang pinadala po nila ay isang imbitasyon at base sa rules ng Kongreso, may dalawang unjustified na pagdating bago maglabas ng show cause order. Pero ang ginawa nilang itong araw na ito, palibhasa, ewan ko, maikli siguro ang pasensya nila. Umaasa naman ang grupo ni Attorney Cruz Angeles na papanigan ng Supreme Court ang kanilang petisyon. It's going to be very, very difficult considering kung paano nila tinatrato kami despite the fact na maayos naman po kami nagsalita at nagsabi na ito po, hindi po kami maaaring pumunta dyan dahil hindi kami naniniwala na ito ay ayon sa sa doktrina na nasa Korte Suprema. Para protektahan ang aming karapatan at ang democratic space, kami po ay dumululog sa Korte Suprema.